Pagod ka na bang patunayan ang sarili mo? Pagod ka na bang maging sapat? Bawat araw, parang paglilitis. Bawat gabi, parang may humahatol sa'yo. May mga nakarinig ng pangako ng Diyos, pero hindi nakapasok. Malapit sa pahinga, pero hindi nagtiwala. Dahil ang tunay na problema, hindi lang ang ginagawa natin, kundi ang puso natin. Kapag nagsalita ang salita ng Diyos, walang natatagong lihim. Ang salita ng Diyos ay buhay. Mas matalas kaysa espada. Inilalantad nito ang tunay na kalagayan ng puso. At dumating ang sandaling wala ka nang maipagtatanggol. Wala ka nang maitatago. Wala ka nang maibabayad. Pero may isang pumasok sa hukuman. Hindi bilang akusado, kundi bilang dakilang punong saserdote. Siya ang anak ng Diyos. Tinukso, pero hindi nagkasala. Siya ang nakakaunawa sa pagod mo, sa sugat mo, sa kahinaan mo. Ang hatol na para sa'yo, siya ang tumanggap. At ang katuwiran na sa Kanya, ibinigay niya sa'yo. Hindi mo kailangang iligtas ang sarili mo. Tapos na ang kabayaran. At dahil kay Kristo, ang trono ng hatol, naging trono ng biyaya. Kaya lumapit ka. May awa para sa makasalanan at may pahinga para sa pagod. Buong buhay mong sinusubukang maging sapat. Pero ang tunay na pahinga, matatagpuan lang sa natapos na gawa ni Kristo. Lumapit ka sa Kanya at makakatagpo ka ng pahinga. Panginoong Jesus, pagod na akong iligtas ang sarili ko. Salamat dahil ikaw ang aking dakilang punong saserdote. Turuan mo akong magpahinga sa iyong biyaya. Amen. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-like at mag-share. At kung gusto mong makarinig ng mas maraming kwento kung saan ang hustisya at biyaya ay nagtatagpo, panoorin ang playlist ng Hatol ng Pag-asa series. Nasa link sa comment. Subscribe sa Stories of Law and Faith. Ito ang bawat kwento may hatol ng pag-asa. May bagong kasong bubuksan sa susunod na linggo. Huwag palampasin